Isipin mo na ikaw ang pinakamahinang hunter sa buong planeta, sobrang hina na kayang ilibing ka ng mga halimaw na para sa iba ay pang-araw-araw na pagkakakitaan. At isipin mo na gumising ka na dala ang tanging kakayahang walang ibang hunter na buhay ang nagtataglay, ang kapangyarihang lumago. Ang lahat ng iba ay ipinanganak na may nakatakdang hangganan. Isang beses lang silang mag-a-awaken at anumang lakas ang natanggap nila, iyon na ang kasama nila hanggang mamatay. Kaya bakit may iisang lalaki sa mundo na nagli-level up parang character sa laro na may nakikitang kumikinang na window na siya lang ang makakakita na nag-uutos sa kanya na mag-push up o mamatay. May nagtayo ng MNLW 1114 na iyon sinadya para sa kanya. Sa katapusan ng recap na ito, malalaman mo kung sino talaga at malalaman mo kung anong nga ba talaga si Song Jinwoo dahil hindi ito tao. Ito ang solo leveling. Ihahatid ko sa iyo ang buong kwento mula simula hanggang wakas. Simulan na natin. 10 taon bago nagsimula ang kwento natin, bumukas ang isang gate, tapos isa pa, tapos libu-libo na. Mga punit sa realidad kumalat sa buong mundo. Bawat isa ay pintuan patungo sa isang dungeon na puno ng halimaw. At kasabay ng mga gate, dumating ang mga S-ranks, mga ordinaryong tao na isang araw, basta na lang nag-awaken na binigyan ng lakas para pumasok sa mga dungeon at makalabas ng buhay. Ginugrade ang mga hunter tulad ng mga dungeon na niliklear nila, air rank sa pinakailalim, halos hindi makatawid hanggang sa tuktok. Ang S-ranks, hindi ilang individual na sobrang lakas na tinuturing na ng mga bansa bilang strategic assets, bilang naglalakad na sandata ng malawakang pagkawasak. At tapos, nariyan si Song Jinwoo, isang air rank si Jinwoo, hindi promising na E-rank, hindi late bloomer. Siya, ayon sa lahat at madalas na malupit na pagsang-ayon, ang pinakamahinang hunter sa buong mundo. Ang kanyang mana ay sobrang baba na halos hindi lumalampas ang kanyang katawan sa isang normal na tao. Isang goblin lang, muntik na siyang mamatay. Tinitiis siya ng ibang hunter sa kanyang raiding party tulad ng pagtitiis mo sa gala na patuloy na sumusunod sa iyo pauwi, na may buntong hininga at may lihim na katiyakan na isang araw ay hindi na siya babalik. Pero ito ang bagay na madalas nakakalimutan ng genre at hindi kailanman nakakalimutan ng solo leveling. Ginagawa ito ni Jinwoo hindi para sa kaluwalhatian. Ginagawa niya ito para sa pera. Ang kanyang ina ay nakahiga sa kama ng ospital, nakakulong sa isang hindi maipaliwanag na mahikang koma na tinatawag ng mga doktor na eternal slumber. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Gina ay nag-aaral pa. Ang kanilang ama ay naglaho sa loob ng isang gate maraming taon na ang nakalipas at hindi na bumalik. Pumapasok si Jinwoo sa mga dungeon na hindi naman talaga niya kaya dahil ang kapalit noon ay hayaang malunod ang kanyang pamilya. Bawat sugat na tinatanggap niya ng sinasadya. Iyan ang lalaking sinimulan natin. Tandaan mo siya dahil pagkaraan ng ilang daang kabanata, hindi mo na siya makikilala. Pero hindi kahinaan ang dahilan kung bakit gumagana ang kwentong ito. Panoorin mo kung ano ang mangyayari sa araw na ganap nang naubos ang malas ni Jinwoo. Niliklear ng party niya ang parang ordinaryong D-rank na dungeon at sa pinakalikuran may nakita silang pangalawang pinto, isang nakatagong dungeon sa loob ng dungeon, isang double dungeon, bagay na napakabihira at karamihan ng hunter ay hindi ito nakikita sa buong career nila. Sa kabila nito ay isang malawak na batong templo, may nakatayo na napakalalaking rebulto ng Diyos at 3 utos na nakaukit sa dingding. Sambahin ang Diyos, purihin ang Diyos, patunayan ang debosyon. Gusto nang umalis ng mga veterano, amoy pa lamang ng templo ay may kahirapan ng lampas sa kanilang rank. Pero nagsara ang labasan sa likuran nila at ang mga tuntunin ay naging nakamamatay. Sundin ang mga utos ng eksakto o mabubuhay ang mga rebulto at papatayin kayo. Ang sumunod ay masakir. Gumalaw ang mga higanting bato at ang mga kasamahan ni Jinwoo ay pinagpira-piraso sa kanyang paligid, isa-isa sa isang silid na pinaparusahan ang pinakamaliit na pag-alangan. Maaaring tumakas si Jinwoo. Sa halip,
dumudugo at tiyak na mamamatay na siya, bumili siya ng oras para makalampas ang mga natira sa muling nabuksang exit. Inihahagis ang halos walang silbing katawan niya sa pagitan ng party niya at ng mga bagay na pumapatay sa kanila. Ito ang pinakamahalagang desisyong ginawa niya sa buhay niya at ginawa niya iyon nang walang inaasahan kundi kamatayan. Nawalan siya ng malay at gumising siya sa kama ng ospital, ganap na gumaling na namamangha ang lahat na buhay pa siya. Pero may sumamang balik sa kanya. Isang malinaw na asul na window ang nakalutang sa hangin sa harap ng kanyang mga mata. Isang window na walang ibang makakakita. Nakuha mo na ang mga kwalifikasyon upang maging player. May lumitaw na daily quest, 100 push-up, 100 sit-up, 100 squat, 10 kilometrong takbo. Kumpletuhin ito o magtiis ng parusa. Akala ni Jinwoo ay naghahalucinate lang siya hanggang binaliwala niya ang quest at tinatak siya, katawan at kaluluwa sa isang walang mukhang penalty zone na puno ng higanteng centipede na muntik ng totohanang pumatay sa kanya. Malinaw ang mensahe. Hindi pa naginip ang Anishas Elidia Duwon Forta Chatu, hindi optional ang Shaku na Alibaba Daba Papu Suarata Tipo Chipupe at ang Shiku Sokola Baportu Chituj di Tatatupo Tinin Shabu Chitie ay para sa kanya lamang. Sa Tokmutie, ito ang tuntuning bumabasag sa mundo. Bawat isang hunter sa mundo ay fixed. Isang beses silang nag-a-awaken, tumatanggap ng nakatakdang lakas at iyon na ang kanilang bahagi magpakailanman. Namamatay bilang E-rank ang isang E-rank. Sa universo na ito, hindi lumalago ang lakas. Ang kay Jinwoo, lumalago. Ang Beltan may LW Nage Mornain ay tinuturing ang realidad parang isang role-playing game at tinuturing si Jinwoo bilang ang tanging player nito. May mga stats siya, strength, agility, sense, vitality, intelligence at maaari niya itong itaas. Kumikita siya ng experience sa pagpatay ng halimaw at pagkumpleto ng quest. Nagle-level up siya, tumatanggap siya ng class, may shop siya, inventory, at mga quest na nagdadala sa kanya sa mga instant dungeon na walang ibang makakapasok. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, maaaring basta lang lumakas ang isang hunter, sinasadya, araw-araw, at ang tanging kayang gawin ito ay ang lalaking pinagbaliwalaan ng lahat. Kaya nagtrabaho siya, tahimik, obsessed, sa lihim. Niliclear niya ng mag-isa ang mga dungeon na dapat ay buong party ang kailangan. Muling humuhugis ang kanyang katawan, naging matalim ang kanyang muka, ang nanginginig na mahina ay naging isang bagay na payat at mapanganib. Wala siyang sinasabi kaninuman dahil ang isang hunter na kitang-kitang dumadami ang kapangyarihan ay hihilahin ang ganitong klaseng atensyon na hindi kayang isuong ng isang lalaking may mahinang pamilya. At tapos ibinigay ng Bayin al-Dablabuy Soran patanuin sa kanya ang kakayahang tumutukoy sa kanya. Nakatayo sa ibabaw ng natalong kaaway, binigyan si Jinwoo ng bagong command, Arise. Ginamit niya ito at bumangon ang bangkay bilang shadow soldier, nakatali sa kanya, masunurin, lumalaban sa tabi niya. Hindi siya swordsman, sabi ng Gim al-Dabw, Zeran Patin. Ang tunay na class niya ay ang pinakabihirang bagay sa buong pag-iral. Isa siyang necromancer, isang monarko ng mga patay. Bawat kaaway na napapatay niya ay maaaring maging recruit. Ang nabuwal na elite knight ay naging si Igris, ang kanyang tapat na pulang kapa na marshal, isang high orc shaman, isang higanteng oso, isang langgam na kasing laki ng gusali. Bawat pagkamatay ay pinapakain ang army na patuloy na lumalago. Nag-iisa si Jinwoo sa pagpasok sa labanan at hindi kailanman nag-iisa. Sa ganitong panahon, nagsimulang mapansin siya ng ibang hunter. Si Cha Hai-in ay isa sa ilang S-ranks ng bansa, isang walang katulad na swordswoman na sinumpa ng napakatalas na pang-amoy na ginagawang pisikal na nakasusukang ang baho ng mana ng ibang hunter. Amoy sa kanya ang lahat ng hunter maliban sa isa, walang mabahong amoy si Jinwoo. Sa kanyang pagkamangha, ang pagiging malapit sa kanya ang kauna-unahang pagkakataon na tumigil ang amoy. Hindi pa nila naiintindihan kung bakit. Nakabaon sa pinakailalim ng kwentong ito ang dahilan. Pero hindi rin ang grinding montage ang dahilan kung bakit mahalaga
ang kwentong ito. Panoorin mo kung ano ang mangyayari kapag ang pinakamalalakas sa mundo ay napipilitan na ring humingi ng tulong kay Jinwoo. Sa loob ng maraming taon, ang Jeju Island ay isang death zone. Inilubog ng napakalaking swarm ng ant monster. Isang S-rank na gate na nilamon ang isang buong elite raid at halos walang isinuka pabalik. Nang wakas ay itinaas ng mga pinakamataas na hunter ng bansa ang pangalawang pag-atake para mabawi ito. Ang operasyon ay naging masaker. Mas mabilis ang mga langgam, mas matalino at pinamumunuan ng isang pakpak na Ant King na napakalakas na pinagpira-piraso ang mga S-ranks na parang mga baguhan. Dumating si Jinwoo at nagbago ang larangan ng digmaan. Nakipaglaban siya sa Ant King sa isang duel na muntik na siyang mapatay at sa bingit ng pagkatalo, hinatak niya pabalik ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtangging bumagsak. Tapos itinayo niya ang Ant King bilang shadow. Ang pangalan nito ay Beru at magiging isa siya sa pinakatapat na sundalo sa buong army ni Jinwoo. Isang nilalang na may nakakatakot na lakas na nagsasalita sa sirang. Kakaibang nakakaantig na katapatan sa kanyang bagong monarko. Ang Jeju ang pivot ng kwento. Bago ito, si Jinwoo ay isang bulong-bulungan lang. Isang kakaibang may kakayahang hunter na umaakyat ng mas mabilis kaysa dapat. Pagkatapos nito, naiintindihan ng pinakamalalakas na tao na buhay na may isang bagay na walang pang naganap na naglalakad sa gitna nila at itinaas ng kwento ang mga mata nito mula sa mga dungeon at gate patungo sa bagay na nasa likod ng mga ito. Dahil ang mga gate ay hindi kailanman random. Mga larangan ito ng isang cosmic na digmaan na mas matanda pa sa sangkatauhan, isang digmaan sa pagitan ng dalawang paksyon ng mga nilalang na parang Diyos. Sa isang panig, ang mga ruler na naghasik sa sangkatauhan ng kislap ng mahika upang magtayo ng mga kampyon. Sa kabila, ang mga monarch, ang pinakamalalakas na nilalang sa pag-iral na gustong sunugin ang bawat mundong pinoprotektahan ng mga ruler. Ang mundo ay simpleng susunod na larangan ng digmaan at ang mga gate, ang mga dungeon, ang mga awakening, lahat ito ay paghahanda para sa araw na dadaan ang mga monarch ng personal. Kaya sino nga ba talaga si Sung Jinwoo? Binabago ng sagot ang lahat ng napanood mo. Ang Jipaktiboy TT LW Subo 14 dan ang mga window, ang mga quest, ang mga level, ang mga parusa ay hindi kailanman regalo ng swerte at hindi glitch sa realidad. Itinayo ito, nilikha ng isang entity na tinatawag na architect sa ilalim ng kagustuhan ng pinakadakilang monarch na nabuhay, si Ashbourne, ang Shadow Monarch. Noong unang panahon, hiniwalay ni Ashbourne ang sarili sa sariling uri. Habang naglilingkod sa pagpuksa ang ibang monarch, pinili niya sa lihim na tumayo kasama ng mga ruler at ng sangkatauhan. At alam niyang hindi siya kayang lumaban magpakailanman. Pinanday niya ang Gidishabu dan LWW14 para lamang sa iisang layunin upang makahanap ng iisang ordinaryong tao at hasain siya quest sa quest na malupit upang maging sisidlan na karapat-dapat na magmana ng buong kapangyarihan ng Shadow Monarch. Ang taong iyon ay si Jinwoo. Bawat pagkamatay na nalampasan niya, bawat imposibleng dungeon, bawat level, isa itong pagsusulit at pumasa siya sa lahat. Nang tanggapin niya sa wakas ang pamana, ang pinakamahinang hunter sa mundo ay naging ang mismong Shadow Monarch, soberano ng mga patay, kumander ng walang hanggang army ng mga anino, ang pinakamalakas na nilalang na nakatayo kailanman sa mundo. At kailangan siya dahil sumalakay ang ibang monarch. Dumating sila ng buong lakas, ang Frost Monarch, ang Monarch of Beasts, ang Monarch of Iron Body, at higit sa lahat si Antares, ang Monarch of Destruction, isang napakalaking Dragon King na bumaba sa Seoul at winasak ito. Ang digmaan na patuloy na itinatayo ng mga gate ay sa wakas ay dumating at ang mga S-ranks na dating naawa kay Jinwoo ay lumalaban at namamatay ngayon sa tabi niya laban sa mga kaaway na kasing laki ng skyscraper. Ang absurd na premise, ang pinakakawawang lalaki sa mundo ay nagiging isang Diyos ay iniharap dito ng may ganap na katapatan. Dahil kinita ito ng kwento isang quest sa isang pagkakataon. Hindi natin nilaktawan ang pag-akyat. Pinanood natin ang bawat hakbang nito. Kaya kapag nakatayo
si Jinwoo nang mag-isa laban sa isang dragon na winawasak ang isang lungsod at hindi kumurap. Hindi ito parang mura, parang hindi maiiwasan. Nanalo si Jinwoo, syempre, nanalo siya. Pero ang tanong na talagang pinag-uukulan ng ending ay kung ano ang halaga ng tagumpay at kung ano ang handang isuko ng isang lalaking naging Diyos. Winasak ng pagsalakay ng monarch ang mundo. Milyon-milyon ang namatay sa digmaan laban kay Antares at sa kanyang mga kauri. At si Jinwoo, matapos wakasan sa wakas ang Monarch of Destruction, ay inalok ng isang bagay na tanging ang buong kapangyarihan ng Shadow Monarch ang makakaabot. Ang kakayahang ibalik mismo ang oras sa isang punto bago pa nabuksan ang mga gate, bago ang sakuna, bago ang koma ng kanyang ina, bago ang alinman sa mga pagkamatay. Isang pangalawang draft ng kasaysayan kung saan bura na ang sakuna. Ang halaga ay siya. Upang muling isulat ang timeline, kailangang gugulin ni Jinwoo ang halos lahat ng kanya at lumabas sa kwento na pinagdaanan niya, isinusuko ang kanyang alaala, ang kanyang lugar, ang pagkilala ng lahat ng iniligtas niya. Walang makakaalam sa ginawa niya, walang makakaalala sa digmaan o sa lalaking nagwakas nito. Pinili niya pa rin ang batang inihagis ang walang silbing katawan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan at ng isang batong higante sa pinakaunang dungeon ay sa mismong wakas eksaktong parehong lalaki. Mayroon lang siya ngayong kapangyarihan ng Diyos upang bigyang kabuluhan ang sakripisyo. Nireset niya ang mundo. Ang mga gate ay hindi nabuksan sa paraan ng dati. Ang mga taong mahal niya ay namumuhay ng ordinaryo, buong buhay. Nagising ang kanyang ina at si Jinwoo dala ang mga sirang piraso ng buhay na walang ibang nakakaalala. Tahimik na tinatanggap ang lugar bilang tahimik na tagapagbantay ng mundo. Sapat ang lakas upang pigilan ang sakuna bago pa ito magsimula at sapat ang kababaang loob upang wala ng hilingin kapalit. Iyan ang lansi ng solo leveling na hindi kayang gawin ng maraming power fantasy. Binibigay nito ang lahat sa bayani nito at tapos itatanong kung siya pa rin ba ang taong karapat dapat dito. Siya nga. Ang solo leveling teen na Hunjaman Rebelyob ay nagsimula bilang web novel ni Chugong at naging global na phenomenon sa pamamagitan ng manhwa nitong adaptasyon. Iginuhit ng Studio Redice sa ilalim ng artist na si Jang Sung-rak na kilala bilang Dubu na pumanaw noong 2022 at ang kanyang artwork sa seryeng ito ay tama lamang na itinuturing na isa sa pinakamagagaling na nagawa ng medium. Ang manhwa ay tapos na sa 179 na kabanata at dinala ng animated na adaptasyon ang pag-akyat ni Jinwoo sa milyon-milyong iba pang manonood. Ito, sa maraming paraan, ang tiyak na modernong Hunter Lit RPG, ang kwentong sinusukat ang bawat mahinang bida na nakakuha ng system na kasunod nito. Kung nais mo nang panoorin ang iisang pinaka-pinagbaliwalang tao sa buong mundo na maging pinakamapanganib at kahit papaano ay manatiling tao habang ginagawa iyon, ito ang pinakamagaling na gumagawa nito. Kung hinatak ka ng recap na ito hanggang sa dulo, mag-subscribe. Sinasaklaw ng Menwa Recap Vault ang mga kwentong tumutukoy sa genre at ang solo leveling ang pinagsimulan ng modernong alon. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.